beloved Boss Mike Cervera. Yun, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin sa ating lahat mga kababayan. Opo, nasa sasakyan po tayo kasi naghihintay tayo ng mga gagawin. Ano po? Eto na ho ngayon mga kababayan ko. Habang papunta po kami rito sa aking trabaho, mga kababayan, kung inyong mapapansin, itong si Amy Marcos ay hindi masyadong napag-uusapan. Kasi nga ho, mga kababayan ko, siguro sawa na yung mga tao. Sawa na yung mga tao na pag-usapan pa kasi ilang beses na rin yung pinag-uusapan yan. Ano po? Yang mga issue ni Amy Marcos. Para bang paulit-ulit na lang, ano po? Ha? Dali. Okay, yon. Ulit-ulit na lang ho na nangyayari at ginagawa at inaakusa yung mga bagay-bagay. Pero kung inyo pong mapapansin, para bang sa social media, dahil nga po yung mga kababayan natin masyadong maano rin, ano po, mga sutil. Mas napansin pa ho yung baba ni Manang Aimee kaysa sa pasabog niya. Ano po? Oo, mas napansin po ngayon ng taong bayan yung baba niya. Kaya mga kababayan ngayon natatawa na lang ako Ayan mga kababayan ko, tingnan nyo. Yan 'di ba? Oh. Yan, mas napapansin pa ho yung baba sabi nga rito, ginagawa na lang ng memes mga kababayan Sabi Dad, kapatid ko po ba talaga si Manang Aimee? Bakit yung itsura niya kakaiba? Mga ganon. Ginagawa na ho ng memes mga kababayan. Eto pa pinagtabi pa yung mukha nilang dalawa ni First Lady Tingnan niyo mga kababayan ko. Di ba? Sino mukhang adik sa kanilang dalawa? So ngayon, mga kababayan ko, imbis na makatulong, eto na yung sinasabi ko Imbis na makatulong po itong pasabog ni Amy Marcos sa mga Duterte, lalong napasama sila Oo, maling-mali ho talaga. Maling-mali itong ginawang diskarte na pagsalitain po si Amy diyan po sa INC. Pati nga ho INC, alam niyo po ba na marami daw po sila di umanong tinitiwalag? Meron nga nag-chat sa akin Oo, membro ng INC tiniwalag na. Dahil nga raw mga kababayan, sa pag-share niya ng mga videos, ng mga post, na pumapabor kay Pangulong Bongbong. Yon, mga kababayan. Kaya nga napapasama lalo. Ito hindi nakakabuti sa kanila. Yan. Ito pa mga kababayan ko Ito pa. Si Yusek Claire kanina po natanong. Napakaraming tanong. Sana napanood niyo yung press con. Lahat mga kababayan barado no. Lahat po ng mga gustong diskarilin yung kanyang press con. Wala hindi umubra. Hindi umubra. Lahat sila barado talaga ang galing ng talagang sabog lahat Tatanungin na meron pa, yan po ba ay may basbas ni Pangulong Bongbong? Kaya nga tagapagsalita syempre may basbas yun. Di ba ba? Tinanong pa, bakit daw si Angara hindi pag-resign bakit magre-resign? Hindi naman pinagre-resign ng Pangulo. Bakit daw yung si Bersamin nag-resign? Choice nila yun alam niyo yun, walang kakwenta-kwentang press con Yan Rosario ang galing Tuwan-tuwa ako kay Attorney Claire. Mm.
Eto ngayon, punta tayo mga kababayan, punta tayo dito sa press con niya. Ang daming tinanong kay Attorney Claire, netong mga taga laging baga ba ni paliwanag ang sagot ni Attorney Claire. Sino ba? Sino ba ang nananawagan? Kaalyado ba ni Pangulo o kaalyado ni Sara Duterte? Di ba? Siyempre, kaalyado ni Sara Duterte. Itatawag nun eh. Excited na nga silang maging presidente yun kahapon. Di ba? Kahapon mga kababayan, gusto na nga maging presidente yun eh. Opo, di ba? Mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-like, share and subscribe, huwag nyo nang patatagalin yan. Ayun, mga kababayan ko, baradong barado. Sabi normal lang naman. Yan normal lang naman ng mga tumawag ang gusto matanggal sa pwesto si Pangulo. Nung paman wala namang ibang hangarin yung mga yan, kung hindi mapabagsak at maiupo si Sara Duterte sa Malacanang. Di ba? Nag-iba na naman. Oo nga Jocelyn Oo. Ganun yung nangyari mga kababayan ko. Talagang matindi yung mga banat ni Attorney Claire doon. Tuwan-tuwa ako. Ibang klase. Deserve niya talaga yung bagay na bagay niya maging spokesperson. Opo. Maaari hindi magsisisi ang Malacanang sa pagkuha sa kanya. Hindi pinagsisihan ng Malacanang yung pagkuha sa kanya. Sana maging abogado ko si attorney. Malabo. Oo. Ayaw kumampi nun sa magnanakaw Oo. Kita nyo. Ngayon namomroblema si Ito meron po akong chichika sa inyo. Meron akong chichika sa inyo lang to Mga kababayan, sa Lawag po, sa Lawag. Taga dyan po may bahay si Aimee. Ano po? Mukhang susugurin Mukhang susugurin ng mga taga Ilocos yung bahay ni Aimee. Nako, yari na. Yan nga ba sinasabi ko itong mga Ilocano, mababait naman ito Pero kapag lumabis ka talaga, hindi ka nila tatantanan Yan po mga kababayan susugod daw po ang mga Ilocano na mga taga Ilocos Norte, doon po sa Lawag, susugurin daw po yung pong mga, yung bahay po ni Aimee. Laka. Diyan na magkakaalabayan ko. Biruin ninyo, susugurin na nila yung bahay ni Aimee. Okay, ito mga kababayan ko. Hindi ko na ipapakita yung nag-message Ito. Yan. Ayan mga kababayan ayan baka makita nyo Ayan yan. Ayan mga kababayan babasahin ko. Boss Mike. Sugurin me. Jay balay ni Aimee. Talawag. Sabing gano'n susugurin daw yung bahay ni Aimee dyan sa Lawag. Nako, oo. Sabi ko, baka makakuha ko ng video mo, send mo sa akin kung anong kaganapan. Oo, galit talaga ang mga Ilocano dito. Kaming lahat, galit na galit sa kanya. Kita nyo? Marami yung nagagalit kay Manang Aimee ngayon. Yung mga malapit doon sa bahay niya. Abay, Manang Aimee, tawagan mo na, baka mamaya magaya yan sa Nepal na imbis na yung Malacanang ang masunog, yung bahay mo mismo. Di ba? Baka gayahin sa'yo, baliktad mahal ng tao yung Pangulo Kayo lang talaga mga hinampil. Kaya tingnan nyo, baka kayo, yung bahay mo, tawagan mo na, baka sunugin yan. Ayan message lang po sa akin yan mga kababayan na susugurin na yung bahay ni Manang Aimee diyan po sa May Lawag. Kaya sa mga DDS na nandito na hindi naman kayo nagla-like, send nyo na kay Manang Aimee na baka yung bahay niya ay kung ano mangyari, wag naman sana maghunos dili lahat sana pero maiinit ang ulo. Lahat ng Ilocano ngayon maiinit ang ulo kay
Amy Marcos. Oo. Nako, mga kababayan ko, hindi nyo mapipigil kapag kataong bayan ng kumilos, wala kayong magagawa dyan. Unang-una, si Manang Amy, ang kinakampihan, yung mamamatay tao. Sabi nga ni Attorney Claire, kailan ba natin narinig si Manang Amy na tuligsain itong mga magnanakaw na ito? Kailan natin narinig na tuligsain itong si Sara Duterte na nagnakaw ng confidential fund? Sabi ni Attorney Claire din kanina, kailan natin narinig na ipagtanggol yung mga naapi na namatayan, na mga inabuso nung tokhang. Yung mga ganun totoo naman no? Totoo yung sinasabi ni Attorney Claire, kaya ako talaga naman bumibilib. Oh, di ba? Oh, Kunak nga road, no, ading ko. Mike na. Padasan na agawid. Batpon is una. Titakke ay sugaro. Hamo takilat takilat tamat. Yan mga kababayan ko. Kaya ikayo, mga DDS, pakisabi na ho kay Manang Amy na anumang oras, baka dumating yung mga taong bayan, sugurin yung bahay, baka matagpuan doon yung totoong digong sa bahay mo. Baka nandoon yung pinagawa mong kartolina o karton na pinagpapantasyahan mo na mukha ni Digong. Nako, yari na mga kababayan ko. Eto, sino nakapanood ho ng hearing sa Senado? Nakikinig po ako kanina Ayan. Galing Maynila ang bata at lamang sa Batangas. Nakatutok po ako doon kanina, narinig ko po yung paliwanag ni Ping Lacson at sinusugan pa ni Sherwin Gatchalian. Mga kababayan, pinagtatanggol ho si Pangulong Bongbong sa Senado At wala pong makapagsalungat na mga DDS senators. Wala ho. Walang masabi si Bongo, walang masabi si Robin, walang masabi si Cayetano, walang masabi rin sino, yung mukhang aso. Wala ring masabi rin, mga kababayan, yung iba pang kakampi nila, mga kababayan ko. Sinasabi, puro imposible daw ho yung mga paratang kay Pangulong Bongbong. Hindi naman daw sila si Raulo na basta-basta maniniwala. Baka akala daw ho netong gumawa ng propaganda na isangkot si Pangulo sa kumikbak ng flood control, makakalusot. Opo. Sabi, hindi sa lahat ng pagkakataon makakalusot kayo. Sa una, akala nyo makakalusot, pero hindi yan lulusot sa amin. Grabe. Antindi ni Lacson, mga kababayan. Antindi. Lobat ba mga DDS? Wala. Lobat. May mga DDS dito. Sige na, magsilabasan na kayo. Paabutin nyo na. Kita nyo Ping Lacson ho yan. Si Ping Lacson ho mismo nagtatanggol kay Pangulo. Nung una, hindi sa pagtatanggol daw, pero napaka-imposible ng mga binibintang kay Pangulong Bongbong. So, ibig sabihin, kung dito po sa nagawa nila na isangkot si Pangulong Bongbong sa usapin ng flood control scam, sigurado kaya rin ni Amy na balikan yung pong sunog na luman-luma na kulang na lang kamukha ng mukha niya na naaagnas na, yung pong issue niya. Ano po? Tingnan nyo ho. Ngayon ho, mga kababayan, ito si Sandro. 'Di ba? Na parang hindi naman direkta na sinasabi na magpa-DNA test ka. Wala namang sinasabing ganun. Ito naman si Amy. Walang sinasabi si Sandro Marcos na ganun. Magpa-DNA test ka. Kundi, ang sinasabi niya ron, kung pwede lang sana, Amy, bakit ganun daw yung ginawa mo, na parang hindi ka raw kapatid? Totoo naman Hindi lang naman si Sandro nagsasabi nun. Diba? At saka hindi naman na kailangang ipa-DNA test. Bakit kailangan ipapa-DNA test pa?
kitang-kita naman na sa baba mo. Yun na yung pruweba, ano ka ba? Hindi na kailangan ng DNA test. Maghihintay pa tayo ng matagal eh. O kayo mga nanonood. Sa baba pa lang, di ba, kitang-kita nyo na hindi na kapatid ni Bongbong yan? Tama, mali. Pansinin nyo. Oh. Ngayon pansin na social media eh. Yung baba niya na yung baba yung nakikita eh. Tanong ko sa inyo mga kababayan ko. Tanong ko lang ha. Tanong ko. Di ba sa baba pa lang makikita nyo na kung totoong kapatid siya? Oh, press 1 ho. Siya naniniwala na pwede nang gawing basihan yung baba niya para hindi na ho tumagal na magpa-DNA test pa yan. Oh, di ba? Yan, mga kababayan ko. Nako, ewan ko dito kay Manang Aimee nyo, mga kababayan. Para bang nasisiraan na, mga pag nagtalumpati pa naman yun eh. Akala nyo mga kababayan eh, nagbabasa ng telenovela. Daig pa may script ni director na bansot na maliit ano. Oo, yung Gasolito. Parang galing kay Gasolito yung script niya eh. Kung mag-deliver mga tayo, na. Putang ina. Oo, bang klase. Yun po si Aimee. Ngayon ho, sabi ko sa inyo, hindi ho napansin yung pasabog. Tingnan nyo, tahimik ko. Alam nyo, naalala ko yung people power nun. Anumang ulan, anong init. Nando dun sa EDSA. Di po ba? Nagbabayanihan. Kanya-kanyang dala ng pagkain, tubig. Sa kalsada, marami namimigay ng libreng tubig, libreng pagkain. Kung natatandaan nyo. Ngayon ho mga kababayan ko, parang may budget eh. Oo, budget lang nila yung kanilang inaasahan, ano? Oo, budget. Yung budget kasi nila, pang McDonald eh. Ano po? Pang McDonald. Oo. Yan. Di ba? Oo. So ngayon mga kababayan ko eto na. Ngayon, galing ako ng EDSA, wala naman ho ako nakita. Oo, kasama ko si Jen. Wala kami nakita ng mga build up ng mga rallyista. Mukhang lobat na nga. Tama nga kayo. Mukhang wala na nga ho. Siguro may mangilan-ngilan doon na mga vlogger na nag-aabang para makakuha ng mga video kasi hindi naman marunong mga magpaliwanag yun. Kundi eto kaganapan, marami na pong tao. Ganyan po yung mga vlogger ng mga bobo eh. Oh. Eto na po, may mga dumating na po ng mga tao, ganyan, ganito. Ayan po, nagsasalita na po. Ganun lang ang alam. Pero kapag kalalaliman, ang mga usapan, pagpapaliwanag para naman magkaroon ng idea yung mga manonood sa kanila, wala ho. Wala. Oo. Ganun lang, iilan lang ho yung ganun sa kanila, no? Di ba? Tama, mali. Ngayon ho, ulitin ko lang. Si Manang Aimee, yung pasabog niya, walang kwenta. Walang pumansin. Walang pumansin. Oo, walang pumansin. At, ayan, dinibang ni Attorney Claire kanina, na lahat ng katanungan patungkol dyan ay maayos na nasagot at napakaganda ng mga sagot ni Attorney Claire. Kahit ano pa hong pagpipilipit ng mga tanong, abay na ituwid ni Attorney Claire. Ano po? At dito nga nakakatuwa din dahil pagkatapos ng press con, doon naman sa Senado, mga kababayan. Ito naman si Ping Lacson, abay napakaganda rin ng eksplenasyon na hindi daw talaga maaari na si Pangulong Bongbong ay magkaroon ng kinalaman diyan po sa flood control scam. Na pilit nila na na idinadawit. Yun, mga kababayan. Ang kakapal kasi ng mga pagmumukha niyan talaga no? Sobra. O ano nangyari? Di wala. Nga po sila mga kababayan, nga. Oo, di ba? Oy, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe. Opo. Yung bahay ni Manang Aimee para makarating sa kanya.
pabantayan niya na o kaya pabarikadahan kasi yung taong bayan daw ayon sa aking puting palaka, oo, pink palaka, susugurin na ho. Sa mga nanonood lang ho dyan, mga kulto talaga. Sabi, si Sara na ba, presidente ng, oo, ano na nangyari? Sa mga nananawagan at mga nagsabi na presidente na daw si Sara kahapon. Ngayon si Pangulo tumutulong. Ayun, pinagkakaguluhan doon sa isang lugar. Pinuntahan niya. Abay, mga tao, panay pa picture. Parang ako, pagka nasa labas Kaya nga ako nandito sa kotse, Oo. Si Manong Bongbong, pinagkakaguluhan, mga kababayan. Ibang klase. Tapos sasabihin nyo, may naapektuhan kayo doon sa pasabog ni Aling Baba. Nako, wag nyo nang ituloy yan. Eto, mag-move on na kayo. Enough is enough, sabi nga ni Ping Lacson. Sabi tama na yung pandadamay nyo kay Pangulong Bongbong, hindi na nakakatulong. Hindi nakakabuti sa ekonomiya natin yung ginagawa nyo. Na destabilisasyon. Di ba? Sabi ni Ping Lacson enough is enough. Sabing ganun, Ang kakapal ng mga mukha nyo kasi. Sinabihan na kayo ni Ping Lacson? Oo. Husto na. Husto na. Kuston, kunada. Tama na. Diba? Tama na. Hindi na nakakabuti ang mga pinaggagawa nyo. Diba? Mga kababayan ko, ayan, ang pala ni Amy, dumami ang haters niya. Wala na akong boboto sa kanyang Ilocano, maniwala kayo. Wala na. Ayon sa aking mga tanong-tanong sa ating mga taga Ilocos, taga Norte, wala na ho. Ayaw na ho kay Manang Amy ng mga Ilocano, ng mga Pangasinense at ng mga ilang mga Kabangpangan at mga Tagalog diyan sa Central Luzon. Ayaw na ho. Di ba? Kaya mas lalo minahal si Pangulong Bongbong sa ginawa ni Manang Amy. Minsan napapaisip ako para bang nahuhulaan nila yung mangyayari na kapag ginawa ni Manang Amy yun, mas lalong mamahalin ng tao si Manong Bongbong. Ngayon mahal na mahal Tignan nyo mga kababayan sa social media. We love PBBM. We stand PBBM. Di ba mga ganun yung mga ganun wala Wala naman ako subigaw dyan na I stand for Amy Marcos. Walang ganun. Di ba? Siguro kaya ayaw nilang tumayo, may tukod na kasi ginagamit yung baba niya, panukod sa sarili niya. Nakakaawa. Alam nyo, nakakaawa si Amy ngayon, sa totoo lang. Sinusuka ng mga Ilocano. Sinusuka ng mga loyalista. Yun po ang katotohanan, mga kababayan. Antindi, no? Ay, nako, wrong move talaga. Maling-mali. Yung pagnanasa kasi. Yung bang kapag kadesperado, mga kababayan, yung pagkadesperado, yan ho napapala Di ba? Walang pupuntahan ang sobra-sobrang paghahangad ng kapangyarihan at ng kayamanan. Mauuwi sa kapahamakan. Tignan nyo si Saldico. Napahamak ang daming pera, ang daming kayamanan, marangya ang buhay. Tignan nyo yung itsura ngayon, mga kababayan. Abay, wala na Walang-wala na. Talagang tuyot na Daig pa sinaksak ng alien daig pa sinipsip ng alien si Saldico. Grabe grabe talaga. So mga kababayan, wag po tayong titigil sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo sapagkat siya na lang po talaga ang nabubukod tangi sa mga nakalipas na presidente na yung mga ginawa at pinroyekto ay kakaiba na hindi nila ginawa. Tulad niyan, yung pagbubunyag ng mga magnanakaw, yung mga pagbubunyag
ng mga sindikato sa gobyerno. Si Pangulo ho nang umpisa niyan. Tapos gusto nyo ibalik sa kanya. Nako, hindi na uubra yan. Hindi na uubra. Kayong mga magnanakaw, kayong mga magnanakaw, malapit na ho na matapos ang kaligayahan ninyo. Dahil ang Pangulo ay seryoso sa kanyang kampanya na mapanagot kayo. At sabi nga natin, sana walang sinuhin. Pinsan, kapatid, etong si Amy, sana maipakulong din. Kung totoo na may bagman na magsasalita at magsisiwalat ng katotohanan sa mga pangungurakot daw di umano ni Amy Marcos. So paano mga kababayan? Hanggang dito na lang. Nag-update lang po ako at kita-kita po tayo sa susunod na ating live. Ano po? Hindi ko na tuloy maraming salamat po mga kababayan. Our beloved Boss Mike.